Yun na yun ang ano ko, last na nagawa ko sa buhay ko. Yung mga nakarang taon na doon pa ako sa kabila, nakapag-desisyon na naman ako na ah, mag-uwi ako sa pamilya ko, sa mga anak ko. Tapos, yung ginawa ko, doon man talaga ako nakarelax sa lugar ng asawa ko. So, parang matuloy yung pagsuko ko, ay pag-alis ko doon sa grupo. Parang matuloy siya. Yung mga pinsan, yung mga uncle ng asawa ko, tuwang-tuwa sila. Bakit daw ako nakalabas? Tuwang-tuwa sila. Bakit daw ako nakalabas sa grupo namin, sa unit namin. So, sabi nila, buti na lang nakapag-desisyon ako na ganun. Parang balikan ko yung mga anak ko. Kasi matagal na hindi ko sila naalagaan. Tapos, sa ngayon, nawala na yung asawa ko, wala nang papa sa mga anak ko. Sabi nila, kahit ako na lang ang babalik at mag-alaga sa mga anak ko. So, yun na yun ang ginawa ko. Kasi, supported sa aking plano yung mga pinsan, yung mga pamangkin niya, yung supported sa planning ko na mag-surrender talaga ko. Yung sinabi ko na 6 na buwan balikan ako nila, hindi na talaga ako nakipag-meet sa kanila, nakipagkita. Ginawa ko, doon naman ako sa lugar ng asawa ko. May time na yun na bumalik sa lugar yung unit na doon ako nagaling. Bumalik sila doon sa lugar ng asawa ko. Yung time na yun, di ko alam kung makarating ba sila, punta ba sila doon sa amin. Yung bahay ng pinsan sa asawa ko, na doon ako doon ako nagtumira. Yung, mga siguro, bandang 8:00 ng umaga. Pagtingin ko doon sa yung sa bintana, sabi ko, uy, mga kasamahan ko rin. Pumunta talaga sila dito. So, napag-isipan ko, 6 na buwan na ako eh. Sigurado na ako na ang babalikan nila, kukunin nila. Pero yung buong sityo, na-briefing ko na. Sabi ko, wag na kayong magsabi, pag nandito sila, wag na kayong magsabi na nandito pa ako. Sabihan nyo sila na umuwi na talaga ako doon sa mga anak ko. Yung napag-usapan namin na babalik ako pagdating ng 6 na buwan, babalik talaga ako doon sa kanila. Pero, hindi niya naisabi kung kailan ako babalik dito. Basta babalik ako sa kanila pagkatapos ng 6 na buwan. So, doon talaga ako. Tatago ako doon sa loob ng bahay. Sabi ko, wag kayong magsabi sa kanila nandito ako para hindi na ako nila makausap. Kasi baka madala pa yung emosyon ko, baka madala pa ako nila. Ganun. Di ko na gusto. Babalik na talaga ako sa pamilya ko. Sabi ko. Nakarating na sila doon. Sinabi na nila. Rinig ko ang pinag-usapan nila eh. Andun lang ako sa kwarto. Nagano lang ako, higa lang ako doon. Sabi nila, saan si Monique? Sabi ng pamangkin ng asawa ko, sabi niya, andun na sa anak niya doon sa Agusan Norte. Yung anak niya na 2. Bumisita siya doon, pero babalik siya dito. Kasi yun ang napag-usapan daw niyo. Pagdating ng 6 na buwan, baka kukunin niyo siya dito. Sabi nila. So, pumunta talaga siya doon. Nagbisita siya sa anak niya. Yun na yun. Rinig ko yung pinag-usapan nila. Sabi ko, ako talaga yung kukunin nila.
Hindi na. Alis na sila. Wala. Hindi na, wala talaga siya dito. Oo, wala siya dito. Umalis talaga siya. Nung isang araw pa lang siya bumaba. Sabi niya, okay. Balikan lang namin siya dito. Sabihan niyo lang na babalik kami dito kasi kausapin namin siya kung babalik ba siya doon sa grupo namin, sa unit namin. O, hindi na. Ganun. Rinig na rinig kong pinag-usapan nila. So, ako, sabi ko, wala talaga. Ako talagang kukunin ito. Pag alis nila, alam ko man yung direksyon nila. Kasi, ano ko naman, mapping area ko naman yung yung ginagalawan ko dati. Mapping ko na yung area doon, talaga sila dadaan, doon sila papunta, ganun. Sinabihan ko yung brother-in-law ko, pinsan ng asawa ko. Sinabihan ko na, sundan nyo. Magdala kayo ng airgun. Sabi ko, magdala kayo ng airgun. Sundan nyo sila. Hindi lang kayo magpalata na sila ang sinusundan nyo. Kung saan-saan sila papunta. Hindi lang kayo magpalata. Hindi kayo magpakita. O kung makita kayo, kung baga, ano lang kayo ng mga yung mga bird ba? Ano lang kayo doon. Hunting lang kayo ng mga bird. Ganun lang. Wala lang kayo masyadong makita nila na sila ang sinusundan. Sabi ko, sabihan mo naman ako kung pagbalik nyo dito, saan sila nag-halt? Saan sila natulog? Kung doon sila natulog, may posibilidad babalik sila dito ngayon, gabi. Pero kung hindi sila nag-halt doon, hindi sila doon natutulog, nagkakampo, may posibilidad na tuloy na yung Diretso na sila. Diretso na sila. Hindi ngayon, sinusundan na talaga niya. Pagbalik niya sa akin, sabi niya wala man, na diretso naman sila. Sabi ko, sige, ito ang gawin ko para makaalis ako dito. Tulungan ako niyo na makaalis ako. Samahan ako niyo na makababa ako kasi malayo eh. Samahan ako niyo na makasipti na ako, makababa na ako. Sinamahan ako sa pinsan niya, pinsan ng asawa ko. Naman ako, dinala ko doon sa baba. Yun ang time na bumabaan talaga ako. Pero, yung time na yun, na bumaba ako, hindi pa ako dire-diretsong susuko. Surrender. Hindi pa ako diretsong surrender. Kasi, buntis ako yung bunso ko. Na kapag may kasama man ako na pinsan ng, yung pamangkin ng asawa ko. Na, kumbaga, siya yung papa ng anak ko kasi akala ko din na sila magbalikan ng asawa niya. Dahil sa mga problema nila, mga nangyari, personal, pamilya nila. So, buntis ako. Yun. So, pag surrender ko, balik ako dun sa anak ko dun sa Norte, hinanap ko yung napag-isipan ko na doon ako susuko doon ako sumuko sa pinsan ko na naging sundalo. Na dating doon sa loob. Doon sa kabila, naging sundalo siya. Nagdala siya ng baril, M203 na surrender. So, punta ako sa papa niya, tatay niya. Naghingi ako ng number. Yun lang. Nawagan ko siya. Sabi ko, Gaw, bakit napatawag ka? Saan ka ngayon? Sabi niya. Alam niya na doon ako sa kabila. Sabi niya, bakit natawag ka? Sabi ko, bumaba naman ako. Tulungan mo ako kasi gusto na akong susuko. Tulungan mo naman ako, baka patayin ako eh. Nakagarantor ka ba na hindi ako papatayin? Sabi ko, garantiya ka ba? Sabi niya, ako naman ang, yung prueba mo na doon ako galing. Alam mo naman, doon ako galing, CEO ako doon dati na, bakit hindi ako pinatay? Kung patayin ka, nauna na sana ako. Sabi niya, yun lang yun. Sabi niya, okay yung decision mo na mag-surrender ka. Sabi niya, punta, ganito ang gawin mo. May pira ka doon? Wala talaga. Wala talaga akong pira, sabi ko. Sabi niya, kunin kita para makasuko ka.
Yung pagsuko ko, siya yung nag-ano sa akin na makalapit ako sa sundalo. Yung pag surrender ko na sabi niya, tulungan ako niya, tinulungan naman talaga ako niya. Pero, kung baga, medyo takot pa ako. Takot ako. So, nag-interview sa akin, yung pagsuko ko siya, talagang yung sinukuan ko, nag-interview sa akin, yung ano niya, CEO niya. Sabi niya, sana hindi ka takot kasi tama yung decision mo. Kung anong masabi mo, mga information na mabigay mo, ibigay mo lang. Wala namang mangyari, hindi ka naman pwedeng patayin kasi susuko ka na rin eh. Wala ka nang kalaban-laban, susuko ka na rin eh, sabi niya. Huwag ka lang takot, tulungan kita, sabi niya. Yun na yun, in-interview ako ng sinukuan ko na pinsan ko, at saka yung CEO niya, interview ako niya, tapos halos 1 linggo na inano ako niya, TI ako niya, in-interview. Halos 1 linggo, mga 6 days ako niya in-interview. Ano rin, unang pagpasok ko, buwan-buwan, hanggang sa ilang taon kasi 20 years ako eh. Yung mga binigay ko sa kanya na mga information. 3 araw na binigay ko sa kanya na mga information. Mga sinungaling, mga hindi totoo. Kasi andun pa sa isip ko na baka habulin pa ako sa mga NPA kung isabi ko sa kanila yung totoo. Oo. Yung banggit ko ng mga pangalan, andun pa man, active pa man, silang Muling, silang ganun, yung lahat na mga alam ko, silang Rida, ganun. Sabi ko, sir, kung sabi ko sa inyo lahat, yung mga tao na kilala ko doon sa bundok, sabi ko, ano bang protection ko? Oo. Hanggang saan ako safety? Hanggang kailan ako nyo maprotektahan? Safety ako sa buhay ko. Ganun. Kung ibigay ko talaga yung mga pangalan ng mga tao nandun pa ngayon, baka habulin ako eh. Sabi ko, walang protection na mangyari sa akin. Walang protection kasi baka iuwi ako sa pamilya ko. Wala mang mag-depend sa akin doon. Sabi niya, huwag kang mag-alala. Magawa tayo ng paraan para maproteksyonan ka. Kasi yung information na binigay mo, wala mang ibang alam dito. Kami lang naman. Sabi niya. Sabi ko, hindi ako sir. Hindi ako kakain ng mga pagkain na sila ang magluto. Doon pala. Wala pa rin tiwala. Wala pa rin tiwala ko, sir. Hindi ako kakain. Sabi ng CEO niya. Ano ba? Sabi niya. Ano ba? Bakit hindi ka kakain, ate? Sabi niya. Sabi ko, may experience man ako na dati yung kapatid ko galing sa bundok, yung pinatay ba? Pinatay ng kasama namin. Sabi ko na baka pakainin ng may mga lason. Siguro, sabi ko, isa lang ang buhay ko. Baka ganun ang mangyari sa buhay ko. Bumalik ako dito sa gobyerno. Parang mabalik ako doon sa pamilya ko. Isa lang ang buhay ko, sir. Pag kumain ako ng lason, pag namatay ako, sir, wala na talagang mangyari sa pamilya ko. Purpose ko, bakit ako susuko? Dahil sa pamilya ko, sir. Kung kakain ako sa may lason, mamatay ako, paano na kaya ang pamilya ko? Hindi sila magkakilalahan yung mga anak. Sabi ko. Sabi niya, wala ka namang tiwala, ate.
Bakit wala ka naman tiwala, ate? Hindi pa man masyadong mawala. Kasi nag-surrender ako, sir. Hindi pa dire-diretsong maalis yung mga, mga palaging sinasabi ng ng mga kasamaan ko doon. Na kung susuko ka, kunin yun sa'yo ng mga informasyon, at saka yung kung lalaki, torturon, kung babae, ripon, yung ganun-ganun na mga propaganda. O yun, sabi ko, hindi pa ako masyadong nagtiwala sa mga ganun. Sir, pasensya na lang kayo, sir. Yung mga ginawa ko na 3 araw, ng mga kasinungaling, sabi ko, sorry na lang, sir. Na lang ako. Yun ang maghingi ako ng tawad sa inyo, sir. Sabi ko. Kasi ginawa ko yung pagsinungaling, sir, kasi hindi pa ako hindi pa ako masyadong nagtiwala sa inyo. Sabi niyo, okay lang naman. Hindi ka man namin nun. Hindi ka naman pilitin namin. Pero kung kaya mo na mabigay sa amin, okay lang. Kasi para sa amin, safety ka naman. Dito ka naman sa kamay namin. Sabi niya. Yun. Tapos na yun. Pagka isang malapit namin, mga 6 na araw na kami, nagkwentuhan. Sabi niya, sino ba ang mo? Sino bang kapatid mo? Saan ka ba uuwi pag galing dito? Doon ako uuwi ako doon sa Lantad, Balingasag. Sino bang kapatid mo doon? Takin ang apelido mo? Yes, sir. Magkano kayo ni Tidi na Takin? Sabi ko, yun? Kapatid ko yun, sir. Si Teddy. Oo. Sabi, ka talaga? Lantad ka talaga? Sabi niya. O doon talaga ako, sir. Doon ako lumaki. Lantad. Sabi niya, gusto mo bang gusto mo bang makauwi ka doon sa kapatid mo? Sabi ko, yes, sir. Doon talaga ako uuwi. Sabi, sige, kita. Yatid kita doon. Hinatid ako nila dito sa bukid yun. Kasi doon na yung kapatid ko dito sa bukid nun. Yun na yung nakauwi ako doon. Hanggang hindi na. Wala naman silang connection sa akin, yung nag-PI sa akin. Wala naman silang pinabayaan ako nila. Ganun. Pinabayaan ako nila kasi inuwi na ako sa pamilya ko. Sabi nila, pag narinig na ng mga unit, narinig na ng 58 na bumaba ka na. May kapatid si Tidi na surrender na talaga, babae, sabi nila, hinahanap na ako nila, hinahanap ako ng 58, hinahanap ako ng SF, hinahanap ako ng brigade. Parang ako nila, sabi nila, ipakwento ako. Kailangan na akong magkwento sa kanila, mga conference, ganun. Ipasali ako dun para magsalita dun. Yun, tapos may mga ibang may mga ibang area na hindi ko na balikan, napuntahan. Pero tinanong ako nila, ano bang kaya mong itulong sa amin? Ano bang kaya mong itulong sa Armed Forces of the Philippines? Itong pagsuko mo na yun. Itong pag-surrender mo. Ano bang kaya mong maitulong? Kasi wala ka namang baril. Dala na baril eh. Sabi ko, sir, yung sir, galing talaga sa puso ko, sir. Gusto akong magbago. Gusto kong tumulong. Kasi ito lang ang gusto kong itulong sa Armed Forces of the Philippines. Kung papayag ang sundalo na dalhin ako doon sa mga area na dating pinuntahan ko sa organizing pa ako, sa NPA pa. Tapos, gusto ko lang na kasi totoong susuko ako totoong susurrender ako para magbago ako sa buhay ko. Maghingi ako ng tawad sa mga nabiktima ko doon. Kahit hindi ako ang nakabiktima, nakarecruit sa kanila. Pero gusto ko lang na marinig nila na dahil sa isang member ako ng NPA, dating
nag-recruit sa mga kabataan, sabi ko, kung ano man ang mga nangyari, masamang nangyari sa mga na-recruit ko dati, gusto ko lang naman na maging ako ng tawad. Mm. O kung sino-sinong mga masa na ano ko, na biktima ko na naging, nagsinungaling ako sa kanila, naging, ano sila, naging biktima, hinahabol ng sundalo, ganun. Gusto lang naman ako na maghingi ng tawad kasi inaamin ko na isa ako sa naging recruiter na hindi natupad yung mga inano ko sa kanila, mga ganun. Pinangako mo. Pinangako ko. Natulungan sila. Wala naman talaga akong naitulong eh. Sa medical ba ako, may natulong ako. Yung mga pasyente na ginamot namin, natulungan namin yun. Oo, nakita namin na may natulungan namin kasi nagaling sa sakit niya. Pero kung sa pang community na mga natulong, wala akong nakita. Kahit isang items lang na itinuro ko na ganito, yung sa bahay niya, ito ang naitulong ko sa kanya, wala naman. Wala kayong naibigay. Wala. Kasi, basta wala akong makita. Kahit sino-sinong mga leader na sabi nilang tumulong. Wala naman. Wala silang maituro na. Ganito, yung upuan, galing yun sa partido. Itong may mga malapit sa yung, kumbaga malakas. Yung malapit sa dibdib ng isang leader. Meron din. Pero kung sa pangkabuuan, wala talaga. Wala talaga, sir. Yun ang inaamin ko doon sa mga masa dati. Iyak ng iniyakan kami ng mga dating mga ko. Pasensya na lang kayo. Maghingi ako ng tawad sa inyo kasi hindi ko man alam kung totoo o hindi yung ginagawa ko dati. Akala ko, totoo na yung sinabi na manalo yung manalo yung revolutionary yung government na pinatayo ng partido. Hindi pala. Di ngayon, sa sarili ko, na-prove ko na naging biktima lang ako. Kung biktima kayo, ako ang naunang biktima. So maghingi ako ng tawad sa inyo kasi tayong lahat biktima rin. Akala naman natin na tama yung ginawa natin. Akala naman natin na mabago ang government dahil sa yun ang sinasabi nila. Paulit-ulit na sinasabi nilang ganito, ganyan. May mga pa sila kung pag ang revolusyon, yung manalo ya tayo, magiging China. Ganun ba? Yun, Sabi ko, yun ang nangyari, sabi nila. Pero, sinabihan ko ng yung mga tao na kinausap ko pag surrender ko. Sa totoo lang sabi ko, China, di ba? Nanalo sila. Temporary lang. Temporary lang yung nanalo sila. Pagdating na time na wala na si Mao. Pag namatay na si Mao, bumalik sila na naging kapitalista. So, yun ang prueba, yun ang katotohanan na yung pagpanalo nila, temporary lang. So, hanggang ngayon, hindi naman sila nakabalik. Kapitalista naman sila. Saan naman yung komunist? Wala na. So, may posibilidad na yung Pilipinas na to, nasabi natin na manalo siya. Sa atin na yung mga doon, yung mga Gaisano, yung mga malaking mall doon sa syudad sa Cagayan, yung sa Davao, yung ibang, basta dito sa buong Pilipinas, tayo na ang sa control ng mga ganyan, mga mall, mga negosyo, sa atin na yun. Hindi yun mangyari, sabi ko. Hindi yun mangyari.
kung i-ano natin i-compare natin sa China, ganito na, yun ang nangyari sa kanila. Babalik talaga sila ng kapital. Kapitalista. Oo, kapitalista. So, sa atin, nawala na si Juma ngayon. Patay na si Juma. Sino pa bang maging sosyalista tayo? Wala naman. Wala na. Oh, di ngayon, dapat dito na lang tayo dito tayo sa government kasi alagaan natin yung pamilya natin. Balik tayo sa pamilya, alagaan natin sila. Parang, kumbaga, natin na maging mabuting nanay tayo at tatay na balikan natin yung mga anak natin parang makapag-aral sila. Kung hindi natin masyadong napaaral, hindi nakatapos. Yung mga anak natin. Kasi ngayon sa akin, yun ang gusto kong mangyari. Sabi ko, mapaaral ko sila. Sa ngayon, sabi ko, pag kung hindi ako palaging nagdasal, sabi ko, walang mangyari sa buhay ko. Hindi ko akalain na may kuta pala ng time ni Duterte na mga IP. Oo. Pag surrender ko, sinabihan ako ng mga sundalo na buti magsundalo ako. Sabi ko, alam ko man yung requisitos, di naman ako pwede. Kasi, una, matanda na ako. Pangalawa, wala akong pinag-aralan. Wala talaga. Hindi ako nakapag-aral. Pangatlo, yung height ko. Hindi naman pwede. Alam ko man yun. Oo. Sabi nila, kung gustong-gusto mo na makapasok ka doon, may IP quota yun. Kasi yung binabanggit mo, web yun lahat. So, ano bang gusto mo? Kung gusto ka, tulungan kita. Yun. Si Sir talaga siya ang noon. Si Sir Karandang yung CEO doon sa 58. Kasi doon ako naging kapgo. Nag-training ako doon sa Mampayag, sa ISIP pa. Noon. Yung training doon sa Malitay. Manulo. Sa Mampayag. So, sinabihan ako nila, baka madala ka sa kung kurso ka, gusto mo, tulungan kita. Sige, sir. Inaano ko, yung palagi akong nagdasal, kung pagbalik ko, naranasan ko sa sarili ko, sa pamilya ko, naranasan ko na yung, kumbaga, yung kawawa, yung magpalimos na lang. Diba? Naranasan ko yan. Bigyan ako ng bigas ng pag wala pa ako nagtapgo, bigyan ako ng bigas ng auntie ko na kapitan, yung mga auntie ko na side ng papa ko. Bigyan ako ng bigas, bigyan ako ng kunting pera, umuwi ako sa bahay namin. Palagi akong nakaiyak. Kasi masyadong mahirap yung ko kasi wala na akong nauwi na magulang ko. Yung mga kapatid ko, may mga pamilya na sila. Doon na lang ako umuwi sa kapatid ng mama ko na doon pa. Natira, doon pa siya. So, mahirap talaga siya. Kung baga, masyadong mahirap ang naranasan ko kasi may anak ako na maliit pa. So, wala pa akong trabaho. Palagi akong nagdasal na sana bigyan ako ng trabaho na kahit kunting income lang na pumasok sa bulsa ko. Sana may kakainin kami sa anak ko. Tapos, pag nakakapgo na ako, palagi akong nagdasal kung may paraan pa, Lord, na may iba pang trabaho na pwede kong pasukin. Makapasok ako doon, tulungan mo ako na makapasok doon. Sabi ko, tulungan mo ako. Kahit
kahit mahirap, kahit mabigat, kahit ano ba, medyo di ko kaya, pero kayanin ko lang. Kakayanin ko dahil sa may pamilya ako. Wala talaga akong katimba o katulong sa pagbuhi ng ano ko sa mga bata, pag-alaga. So, ganun. Palagi akong nagdasal. Hindi ko alam na makapasok talaga ako sa quota ng IP quota. So, yun, alas 12 ng gabi, tinawagan ako na, ate, punta ka dito sa, sa opisina, sa batalyon ng 58. Ay, sir, di ako, alas 12 ng gabi, hindi ako pwedeng lumabas dito sa bahay ng pinsan ko. Tapos, bakit, alas 12 ng gabi, papuntahin ako dun sa, sa batalyon, sabi ko. Pero yung iniisip ko, takot ako na baka may masamang mangyari. Kasi lalaki ang sundalo na nagpatawag sa akin eh. Official siya, pero yung sinabi doon sa doon pa ako sa kabila, sinabi na baka mabiktima ako. Wala pa akong masyadong, hindi pa buo yung tiwala ko. Sabi niya, punta ka dito. Sabi niya, magdala ka ng 2x2 picture mo. Sabi niya. Ay, sige, Chip. Sabi ko. Ay, sige, Chip. Di ka ba takot na magpunta dito? Ah, sige, Chip, hindi na ako. Sabi ko. Pero pinigilan ko lang yun. Kasi baka mabuti ang puntahan ko doon eh. Oo. Tapos, bakit andun ako sa opisina? Siguro walang masamang mangyari kasi opisina yun eh. Sabi ko, siguro may Panginoon na naman na sa akin, naggabay sa akin. Punta ako doon, dala ko ng 2x2 picture ko. Pagdating ko doon, sabi ng nalo na sa akin, official. Sabi niya, ate ano ba, yung gustong-gusto ka ba na maging sundalo? Kaya mo pa bang mag-training na pagiging sundalo? Sabi niya, sir. Sabi ko, sige sir. Kayanin ko yan, sir. Sabi niya, kaya mo yun? Mag-training ka? Sabi niya, mahirap mag-training ng sundalo eh. Sabi niya, baka hindi mo kakayanin. Sabi ko, kayanin ko yan, sir. Dahil sa mga anak ko. Baka doon na, yun ang ibinigay, i-grab ko yan, yun ang ibinigay sa Panginoon. Yun na, yun. Sinabi niya na kami ang bahala. Pag sinabi niya na kami ang bahala, sabi ko, sige sir, salamat ako na makapasok ako sir sa ganitong trabaho sir. Kahit mahirap, i-grab ko yun sir. Yun na yung idinala ako sa, si Sir, ano ba yung, sa 58, sa CEO sa 58. Karandang. Si Sir Karandang. Sabi niya, i-assist niyo si Takin, si Marila Takin, parang mag-process siya dun sa, sa Cagayan, sa Patag. Bigyan niyo siya ng, konting pera para may magamit siya doon. Ganun. Tapos na yun, sabi nila, punta ka doon. Paalam ako kay Sir. Sabi ko, saludo ako kasi kakbo na ako, Sir eh. Saludo ako, Sir. Sabi ng Sir, sabi ng ni Chip na, punta na daw ako doon sa doon sa Patag. Mag-process na daw ako sa sa IP ko, Sir. Sabi niya, buti natawag yung pangalan mo eh. I-grab mo yun. Sabi ko, kakayanin mo, Sir, kahit mahirap ng training, Sir. Kakayanin mo, Sir. Baka mag-quit ka, ha? Baka hindi ka makakaya. Baka mag-quit ka. Huwag ka namang mag-quit, sabi niya, para man yung mga anak mo. Sabi niya, kita doon, tulungan kita doon. Parang maging sundalo ka rin. Sabi niya.